come again, sir? Mr. President, please allow me to ask questions to you. And I hope they would not be considered as stupid questions dahil ayaw nyo po na matanong kayo ng stupid Biro lang yun, sir. questions. Hindi naman ako. Mr. President, a while ago, Senator Trillanes presented some bank accounts on the screen. And because of that, you stated that you are willing to sign a waiver. Tama po ba yung pagkarinig ko, Mr. President? Yes. Yes, sir. Thank you. Totoo rin po ba yung pagkarinig ko kanina, Mr. President, that you would volunteer to go to the ICC and have yourself be investigated, Yes, sir. provided funds will be... Yes, sir. Baka magkatotoo po yun, Mr. President. May magbibigay na pera eh. Sir, mas mabuti yan, sir. Makapasyal ako. Pero doon sa statement po nyo kanina, I don't think you would want to volunteer simply because you wouldn't want persons who are colored white to judge you. Tama rin po ba yung pagkarinig ko? No, I'm open to... I'm a public official, sir. So, I am open to public scrutiny and public judgment. Official ho ako ng gobyerno. Yes, Mr. President. Pero narinig ko po kanina na doon sa pagtatanong ng isang kasamahan ko na you wouldn't want to be judged by white persons. You would rather want to be judged by Filipinos, your fellow Filipinos. Yes, sir. Hindi ko... hindi, Would you agree with me, Mr. President, na lahat po ng sasabihin nyo tungkol sa isang issue, isang bagay, it becomes a policy statement of the country when you were the President? yes, sir. Yes, and therefore, when you stated things about the war on drugs, don't you think it had encouraged our police force to be so aggressive in implementing the war against illegal drugs? Sir, ang police natin, sir, hindi naman yan pinupulot sa daan eh. They are recruited and they undergo 2 years. And one of the subjects, lahat na, and criminal ako, nagtuturo rin ako kasi to augment the income at that time sa pamilya ko, sir. Tinuturo namin ang lahat. At yung lahat ng mga ating police, sir, ay edukado na yan and well-versed on how to handle a police work. So, bago sila magsabi na binugbog ng police o ganon, titignan mo muna, sir, kasi ang police, usually, hindi kagaya ng ibang civilian, kung may gulo, they can stay away. A policeman, whatever is there, a quarrel or anumang gulo, has to go there and confront what's happening and to pacify and make an arrest if need be and bring them. And sometimes, hindi mo madala yan, sir, basta-basta lang mahila mo. Minsan lumalaban. Kaya nabubugbog. Kaya pagkatapos niyan, ang labas, ang pulis ang nabubugbog. Eh talagang, yung mga lasing, hindi mo mahila yan sa mga restuhin. Walang pulis-pulis dito. Eh, hindi pa ka ganun, talagang mabugbog ka ng pulis. Eh, tama naman. Because you have to overcome the resistance in order to make the arrest. Otherwise, inutil ka na pulis. Thank you, Mr. President. Yun pong, yung statement po ninyo na you take full legal responsibility for the acts of the members of the police force. I've heard that so many times. Wala akong choice, sir. If you're a mayor, napakaduwag mo naman kung if you shy away
from your responsibility because you are supposed to be giving the direction. Ang pulis po, nagtatrabaho lang yan. So ang pulis, pag sinabi mo, pumunta ka dyan sa mga lasinggero na yan, and always there is a resistance, a quarrel, eventually there will be a confrontation. At hindi natin maiwasan, sir, ang kaso. Kaya ako naawa, kasi alam mo noon, sir, pag ang pulis napailan ng kaso, on that day, wala ng sweldo. Suspended na ang sweldo. Pati yung mga anak. Kaya ako, pro-police talaga. Marami At po noon salamat. pang fiscal ako, pro-police talaga ako. Yung pong statement nyo kasi, itinuturo rin doon sa academy eh. Under the principle of command responsibility, a leader or a commander is supposed to be responsible for what his people will do or would fail to do. Yeah, Basically, it's Pursuant- basically the same doon sa sinasabi pursuant po. to what they have learned from you. Yeah. Yes. Iyon po yung... But, Yes. tinuturo din po sa amin sa academy na kung ganun po ang sabi ng commander, the commander is responsible, pero ang responsibility lang niya for those legal acts to be committed by the members of his unit. Yes, Hindi sir. kagaya po ng sinasabi ngayon, nakikita po natin nangyayari, meron kayong policy statement regarding the war on drugs, tapos hindi naman po nila in-implement ng tama. Why? Because according to our investigations, they have committed crimes in order to fulfill their mandate. That is the reason why yung police na dapat i-appoint nila sa syudad o municipality, kailangan tanggap ng mayor yan. O baski na kaibigan ng mayor yan, okay na yan. Because there will be a smooth, orderly administration of law and order. Pagka nagka-bikil yan dalawa, sir, mahirap masyado. Lalo na kung ang chief of police gusto rin magpa-salida, I may use my, for lack of, yan ang minsan nagkakagulo. That's why there's always a friction. That's why magbuti yung batas na ang mayor talaga ang mamili. Why? Because the mayor is the elected leader of the community, not the police chief. So, hanggang guidance lang. Ngayon, kung illegal yung, maraming yan, sir, illegal, maraming kung ano-anong mga sugal, then he can always report to the provincial commander. And kung hindi na talaga niya makaya, sabihin nila na, sir, i-relieve mo na lang ako, but he can make a report, copy furnish, lahat, including the president. Importante yan, sir, kung may complaint ka, the office of the president ang pag-report. Ako noon, pagka kailangan may office of the president talaga yan. Kasi pag nakita ko yan, lahat binabasa ko sa gabi. Pag nakita ko yung then that night, tinatawagan ko kung sinong secretary in. So, let's make it clear, Mr. President. You take full responsibility for the acts of your police force, but you are not responsible for their individual acts which would constitute a crime. Sir, bago ito sila na pulis, nag-aral ito ng academy ng 2 years. Of what purpose would have been or it would be kung wala natutunan ito sa basic criminal law, criminal procedure? Ako doon sa amin, ako ang nagtuturo mismo eh. And not because of the money now, but because I want to share my knowledge with the police so that we can have a better police force. Noon, sir, gidaginot ko yan. Ano ang daginot sa Tagalog?
Unfortunately, Mr. Kasi President, kailangan ko ng pera. unfortunately, Mr. President, some did not learn maybe from your teachings. Mas- That's why, We have the terms kalawag. opo, Money, sir. Basta dyan sa police nagkaletse-letse, it's always money. Or, dalawa yan, sir. May pangalawang asawa yung mga gago o may sugalan dyan. Ano. Pero whichever, yung first na dalawang asawa, hindi masyado ko ang magdikdik niyan kaya marami tayong may kasalanan ng ganun. Maybe the chairman can explain to us what that means to a layman's term. marami pong salamat, Mr. President.